tatalakayin mo natin ngayon ay tungkol sa globalisasyon pang ekonomiya. Globalisasyon ay tumutukoy sa pagsanib ng mga ekonomiya sa iba't ibang bansa sa buong mundo sa pamamagitan ng malayang kalakalan, pamumuhunan, paglipat ng kapital, paggawa at teknolohiya. Narito ang mga pangunahing katangian ng globalisasyon pang ekonomiya. Una, malayang kalakalan. Pagtanggal o pagbawas sa mga hadlang sa pag-aangkat at pagluwas sa mga produkto. Narito, tulad ng mga taripa, kuota at iba pa. Pangalawa, pamumuhunan ng dayuhan o foreign investment. Pagpapasok ng kapital mula sa ibang bansa upang mamuhunan ng mga negosyo o industriya. Pangatlo, pandaigdigang paggawa, paglipat o pag-outsource ng mga trabaho sa ibang bansa kung saan mas mura ang labor cost. Pang-apat, paglaganap ng teknolohiya at impormasyon. Mas mabilis ang pagpapalitan ng kaalaman at inobasyon sa pagitan ng mga bansa. Panglima, pag-usbong ng multinational corporation o MNCs, mga kumpanyang may operasyon sa maraming bansa. Narito ang konkretong halimbawa ng ugnayan ng mga ekonomiya na nangyari at patuloy na nangyayari sa Pilipinas bilang bahagi ng globalisasyong pang-ekonomiya. Halimbawa, Business Process Outsourcing o BPO industry sa Pilipinas. Ano nga ba ito? Ang mga dayuhang kumpanya o karaniwang mula sa US, Europe at Australia ay naglilipat ng kanilang serbisyo tulad ng customer support, technical support, data entry at iba pa papunta sa Pilipinas upang makabawas ng gastos sa paggawa. So, paano nga ba siya nagpapakita ng ugnayan ng ekonomiya? So, ang US at iba pang bansa ay nangangailangan ng murang serbisyo tulad ng customer support at ang Pilipinas naman ay may maraming edukadong manggagawa na mahusay sa Ingles at kakayahan sa teknolohiya. So, ganito ang ugnayan nila. Ang ugnayan nila ay ang mga kumpanya sa US ay kumukuha ng serbisyo mula sa manggagawang Pilipino, tapos binabayaran sila ng dolyar, nagkakaroon ng trabaho at dolyar ang ekonomiya ng Pilipinas. At dito naman tayo sa mga bunga o epekto ng globalisasyong pang-ekonomiya. Dalawa yan. Unahin natin ang positibo. Mamaya naman ang negatibo. Ang positibo ay mas murang produkto at mas maraming kapipilian para sa mga mamimiling Pilipino na gustong bumili. Pangalawa, pag-unlad ng mga ekonomiya lalo na sa mga umuunlad na bansa. Paglikha ng mas maraming trabaho, paglago ng teknolohiya at inobasyon. Ito naman tayo sa negatibo. Ang negatibo ay pagkadepende ng mga mahihirap na bansa sa mayayamang bansa. Pangalawa, pagkawala ng lokal na industriya. Pangatlo, exploitation ng labor o manggagawa. Halimbawa, pababang sahod pero mahaba ang tinatrabaho mo araw-araw. Paglala ng hindi pagkakapantay-pantay sa kita o income inequality. Bali dito ay hindi pantay-pantay yung inyong kita. So, paano nga ba at kailan nagsimula ang globalisasyong pang-ekonomiya? Ang globalisasyong pang-ekonomiya ay hindi nangyayari bigla. Ito ay dahang-dahang umunlad sa paglipas ng panahon dahil sa iba't ibang makasaysayang pangyayari, teknolohiya at kasunduan. Paano nga ba at saan nagsisimula ang paglawak ng globalisasyong pang-ekonomiya? Una, panahon ng kolonisasyon. 15s to 18s 1,000 years ago. Saan ba nangyari? Sa Europe, Asia, Africa at Amerika. Paano? Ang mga bansang Europeo tulad ng Spain, Portugal, Britain at Netherlands ay nagsimulang maglakbay at manakop ng mga lupaing mayaman sa likas na yaman. Ang epekto nito ay nagkakaroon ng kalakalan ng mga produkto
halimbawa ang ginto, rikado, asukal at alipin sa iba't ibang bahagi ng mundo. Tinatawag itong unang yugto ng globalisasyon. Pangalawa ay ang Rebolusyong Industrial, years 17,000s to 18s, saan sa United Kingdom, France, Germany at US. Paano nga ba naimbento? Naimbento ang mga makinarya, bagong teknolohiya, halimbawa tren, barko at pabrika. Epekto nito ay napabilis ang produksyon ng kalakal at transportasyon, kaya mas madaling magbenta sa ibang bansa. Tumaas ang pangangailangan sa ilaw na materyales, kaya mas lumawak ang ugnayan ng mga bansa. Narito ang buod nito. Ang globalisasyong pang-ekonomiya ay lumalawak dahil sa paglalakbay at pananakop ng mga kolonyalistang bansa, revolusyong industrial at teknolohikal, pagbuo ng mga pandaigdigang institusyon at kasunduan, pabilis na komunikasyon at transportasyon, free trade at economic integration.